Magandang araw. Sagutin ko lang tong ginawa niyang video, at para mapadali mag-skip ako sa mga video, para hindi na mahaba. No, tapos ni-request na lang namin na isole kaso ang tagal niyang isole. So Nasagot ko na to bakit tumagal na ibalik yung return. Ito yung video naka-separate. Ang unang rason bakit tumagal. Instead na return refund ang pindutin ng seller, ang kanyang napindot ay yung refund only, based sa kanyang video. Kaya hindi na nag-process ang return. Ang ikalawang rason. Nag-book kayo ng pick-up rider ng J&T pero wala or kulang or mali ang cellphone number na nilagay. Kaya huwag ka gumawa ng kwento na merong rider na tumawag at pumunta para mag-pick up ng sa nasoli naman, tas nanghingi siya ng public apology, no? So nag-apologize naman kami. sagad hanggang buto pagsisinungaling mo tapos ito ang iyong public apology. Tapos iba mo pa ang storya para siraan ako. Tao ka pa ba? Putang, ina mo. Pinost niya ako, yan kasama pa yung anak ko no, hindi man lang nahiya na i-blurred man lang yung mukha ng anak ko. Ikaw alam mo naman pala ang child protection law. Pero isinama mo talaga sa post ang anak ko. Hindi naman yan naka-public profile. Mas walang hiya ka. Tapos yung sayo profile picture yan. May sasama talaga yan sa post. Gumagawa ka kasi ng storya na nakakasira. So ano siya, February 15, meron po ba kayong L120 na modified? BTG ang hinahanap niya. Tapos ito, siguro hindi na to nabasa, tapos mag-send ka po ng actual picture before niyo i-ship out. Mupalit tag item sa Shopee na kulang sa description. Mangutana man gyud ta na o para saan sa Yasin Light Creation. Mangutana ta kung ma-adjust ba ang cutting size. Tubag sa hindi po. Klaro dayon na ang item na kung wipalit dili mao. So dari pod sa textile send wala ko nangayog picture pero nag-send siya og picture. Picture lang man akong ginapangayo, ano di man nimo ma-send. Dahil sa every man. Nag-ask ko siya tubag sa yes sir. Di tama akong gipalit. Kung naabot sa kuha, tama ang gipalit. Di ba simple lang kayo? O dari sa Advanced Auto Shop, nangutana ko sa akong paliton. Yahan tubag, ay wala po ganyan sir. Di wala man dayon. Nag-order ko sa Hayuma. Wala ko na ngayog picture pero nag-send siya. So, pasabot na, tarong siya na sealer. Okay, so mali namin yon. Okay, so sabi namin pigment po yan. So sabi namin, iba po ata need nyo sir, i-cancel po namin itong order nyo. Kasi ang problema dito is na-pick up na. So na-pick up na po pala pag-deliver sa inyo, i-cancel nyo na lang para ibalik sa amin. Na lang i-receive. Kaso ni-receive pa rin nila. Okay? So nung ni-receive na nila, Itong sinasabi niya na i-cancel ko, hindi ko i-received, hindi yan pwede. Kasi nga possible na magkakaproblema sa refund. Di ba wala ka COE? Binayaran ko na yung order. The best way is to follow the return and refund policy. Isa pa iniiwasan ko yung account restricted. Stricto si Shopee pagdating sa mga refuse order. Ang pwede mag-cancel lang yan na walang violation ay ang shipping company na ang reason is parcel damage. so the buyer has proposed return and refund. Seller sent wrong item, no? Kasi nga, pag wala kayong trust sa may business, so ano yan, walang kwentang business yan. Kung wala May trust siya sa kanyang buyer, kaya sinabihan niya ito ng scammer. in-approve ko agad yung ano niya, yung refund niya. Okay? Simula pa lang ng transaction alam mo na medyo matagal ako mag-reply. Tapos pina-approve mo ang refund. Kaya nagka-problema na tuloy sa return. Ako na naghintay na ma-pick up ng rider ang return, wala nang dumating. Kasi ikaw na mismo nag-cancel ng return, dyan sa pag-approve mo ng refund. Tapos ngayon gusto mo outside Shopee ang transaction. Basahin mo ang Shopee tips, para hindi ka matawag na scammer. So March 3 na, ito, stage siya dito. Sir, today ko lang po nabasa itong ano po problema, dami po mga comment yan. So ganito na yung nangyari dyan, no? Kasi nga, kinall out namin siya. Kasi nga, hindi siya nagre-reply dito sa may Shopee at dito lang namin siya nakokontakt, no? So kinall out namin siya doon sa may page namin. Ito ang kanyang post, ang sinasabi niyang call out. Hindi yan lumabas sa notification. Tapos sinundan pa ng e-report ang account ko. Kaya March 6 and 7 puro na bash na receive sa mga post ko. Naka-professional mode yung Facebook and ka-public yung mga post kaya kahit sino pwede ako matag, at pwede din sila comment sa Reels. Nababasa naman niya mga comments, pero wala siya ginawa para sitahin. Ganong call out pala ang gusto niya mangyari. Pwede lang dyan is sila yung magpadala. Sabi ko, wala pong courier na mag-pick up dyan sa inyo kasi hindi po kayo seller ng Shopee. Kaya initiative na lang po yan na ipabook through LBC order. Basahin mo comment ni Chris Zalin. Merong opsyon sa return refund ng Shopee na pwede ma-pick up ng rider. Kasi ang sabi niyo ipapadala niyo. Sabi niyo, di ba sabi niya ipapadala niya. Try niya lang ipadala. Ito siguro ang nabasa niya.
Ang chat ko dito, try ko e-return. Wala akong sinabi na ipapadala. Return refund, kasi yan ang proper process kapag merong problema sa item. Hindi ka siguro nagbabasa ng Shopee policy. Marami po talaga magko-comment sa inyo. Yun, na-trigger rin sila. Yun, alam mo at nababasa mo ang mga negative comments na nare-received ko. Pero wala ka man lang ginawa para sitahin ang mga followers mo. Ganyan pala ang seller na may tiwala sa kanyang customer. So ito sabi niya, Sir, malaki po ang parcel, hindi ko mabitbit, wala din akong time para dalhin sa LBC, wala din akong pambayad sa shipping. Ang only option, maghanap kayo ng way para ma-pick up dito yung parcel, no? So yeah, ko alam kung ano mabigat doon. Basahin mo nga ulit kung meron ba mabigat dyan sa chat ko. Nakapag-aral ka naman, pero bakit iniiba mo yung binabasa mo? Ganito yan siya sa bahay, makalabas lang ako kapag maghatid, mga 5 AM, tapos magsundo 7 PM. Wala na akong oras para ihatid ang parcel mo sa LBC. Pakisabi po, itigil yung mga bad comments. Either ipadala nyo po yan or babansagan kayong scammers online. Wala naman kayong babayaran sa LBC niya pagdating sa akin kasi item, ire-refund yung shipping fee. No? So, pasensya na po sir, pero the only option is pa-pick up nyo po yung parcel dito sa bahay. Masama ang ugali ng taong ito. Siya na nga nagkamali ng pinadala na item, siya pa may gana magbanta. Babansagan daw na scammer ang buyer. Ako na lang nagpakumbaba. Huminje pa ng pasensya sa kanya. Nakiusap na din ako na ipastop ang pag-post at mga negative comments. Para hindi na humaba at lumaki ang problema. Nag-send na din ako ng video para makita niya na hindi pinabayaan ang parcel. Nandoon na din ang details ng delivery address sa waybill. Sa galit ko habang gumawa ng video, hindi ko na na-review. Late ko na napansin, wala pala cellphone number sa waybill. Kaso napakabastos ng taong ito. Sa kabila ng pakiusap ko na huwag mag-post. Ginawa niya nag-post na naman ulit. At naghahamon pa gumagawa pa daw ako ng dahilan. Tapos madami na naman nag-comments ng negative laban sa akin, dahil sa inis na ako, kaya yung ginawa ko blinak ko na siya. Kasi nag-post naman siya na na-book na yung rider na mag-pick up. Kaya okay lang na i-block ko na siya. Nag-post ulit sila, tinawagan daw ako ng rider. Kinontak ko siya sa messenger, kasi wala ako na-receive any calls sa mga rider na mag-pick up. Nag-reply siya ng screenshot conversation nila ng Shopee. Sabi ng Shopee representative tama naman po ang details except sa cellphone number. Ito ang second reason kaya hindi na pick up ang return at tumagal na naman. Nag-book kayo ng JNT pero walang contact number. Paano nakatawag ang rider? Nag-send ulit siya ng screenshot, conversation nila ng Shopee representative. Sabi ng Shopee, pakisuyo nga po ng active number niya para matawagan namin. Tapos ni-reply niya cellphone number ko. Klaro na dito, na nag-book kayo ng JNT pero mali or walang cellphone number. Paano mapipick up ang return kung hindi makatawag ang rider sa kanilang pipick upin? Ginawan mo ako ng storya para manira. Hindi mo pala alam ang cellphone number ko, tapos mag-post ka na tinawagan ako ng rider. No, so nag-public apology ako, katulad nila sabi niya, gusto yung mag-public apology ako. So nag-public apology naman ako, di ba? Yung ginawan mo ako ng storya para siraan tapos ito ang iyong apology. Putang, ina mo. Saka 'di ba sir, sabi nyo na-receive nyo na yung refund, 'di ba? So kung na-receive nyo na yung refund, kung good intention yan, dapat isoli nyo yung item, 'di ba? Hindi nyo patatagalin sa Yan nga pagka-receive pa lang ng item nag-file agad ako ng return and refund. Problema sa'yo hindi ka marunong sumunod sa palisi. Ibalik ko sa'yo ang tanong. Kung good intention ka, bakit ka magsisinungaling? Ba't nga ba? Napaka-professional mo magsinungaling sir. Biruin mo 100,000 followers, napaniwala mo sa kasinungalingan. Dati ka bang leader ng sindikato ng budol-budol gang? out kami April 21 na sinama pa nga yung ito yung profile ko. Grabe. Yeah. Itong post na ito, hindi na dapat ito lumabas. Hindi na dapat sila madadamay. Kinukontak ko siya sa messenger para ayusin yung apology niya. Sabi niya lang na nagsinungaling siya, tapos encourage niya na mag-apology din ang mga followers niya, kaso hindi na siya nagre-reply. Tapos madami pa kumakalat na shared post. Kaya pinost ko na lang kung ayaw mo mag-apology. Sa ganung way ko kasi siya nakita na linisin ang pangalan ko. Kasi nga ni-refund ko kasi nga may tiwala ako sa'yo. Kaya ang complete details sa pag-book. Paano naman pipick up ang rider pag kulang details ang na-book ninyo? Kompleto yung details niyan. Okay, meron tayong convo niyan, meron tayong screenshot ng convo niyan. So meron niyan, tinatawagan ka ng rider, di ka makontak. Okay, para malaman sino nagsasabi ng totoo. Ilabas mo yung cellphone number na hindi makontak ng rider. Or magbigay ka ng pro-wiba na nagbigay ako sa'yo ng cellphone number na hindi makontak.
Kung wala mabansagan kang sinungaling. Patulan pero this time medyo personal na kasi pinost niya yung mukha nung anak ko. So, yun ang wag mong gagawin sa magulang kasi pag ginawa mo yun, ay grabe. So, yan. Pero this time, personal na. Kasi pinost niya mukha ng anak ko. So yun ang wag mo gawin sa mga magulang kasi pag ginawa mo yun, ay grabe. Pupunta kami sa police station, no, magsasampa kami ng cyber libel para dito nga kay Sir Edward, no, kasi You have the evidence. Go ahead and file the case. I truly want a trial because I want a blood bath. no, so yun, kayo na lang bahala dyan na humusga nga, sabi nga nila. No? So maraming salamat ulit sa panonood nyo. No? Pasensya na, naabala ko kayo. Salamat.